Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo binitawan ang amo ko! Lalabas ang dinamulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, galit na galit si Leopardo sa kaibigan niya na si Mulo sa telepono. Hinamon ito ng laban at sa sobrang galit, muntik na niyang ibalibag ang kanyang cellphone. At dali-dali naman naawat yon ng kanyang asawa na si Celia at sinabihan niya na parang walang pinag-aralan. Kinabukasan, hindi nadatnan ni Josepino si Leopardo sa kanyang bahay at si Juliana na chismosa na kapitbahay ni Celia ang nakausap. Sa kabilang dako, tinutuon naman ni Pipita ang pagtulong kay Kamuto sa pagpitas ng kanyang mga tanim na gulay. At ngayon mga kaibigan, narito ang pangalawang yugto ng ating kwento sa linggong ito, ang tunay na lalaki. Sa ating dula, Super Pipita. Sinabi ko na sa iyo, Celia, huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya. Kung ayaw niyang bumalik, di huwag. Nagmamakaawa nga ako sa kanya. Hanggat wala pa tayong nahahanap na kapalit niya. Huwag mo na sana siyang umalis. Kausapin mo nga si Juliana, baka gusto niya. Wala naman yatang ginagawa. Nakikipagchismisan lang ang alam ng matandang yon. O sige, subukan kong kausapin. May bisita kasi tayong darating. Hindi ko na naihanda yung feasibility study. Sige na, bye. Ano kaya kung si Ilyong muna ang aking kausapin? Tawagan ko siya. Sana hindi siya busy. Ayan na, nagre-ring. Hello, Ilyong. Ang tagal mo namang sagutin ang cellphone mo. Oo, natawag ako dahil gusto kong magpatulong para maghanap ng kasama sa bahay o kasambahay. Ano sabi mo? Nandyan si Molo sa bahay mo? Mabuti na lang at nakita ko na cellphone ang aking hawak-hawak. Muntik ko nang ibalibag. Kung hindi, siguradong bibili ako ng bago.
Malapit na ang Valentine's Day, pero Biyernes Santo ang mukha mo. Galit ako sa Mr. Magaling na yon, Josepino. Ah, sinong Mr. Magaling ang sinasabi mo? Wala naman akong kilalang Mr. Magaling. Si Ilyong ang sinasabi kong Mr. Magaling. Ha, para sa kanya, madali lang yon. Ha, nakakainis talaga. Oh, kaibigan natin yun. Ano na naman ba ang nangyari sa inyo? Tumawag nga ako sa kanya para magpatulong sana ako. Alam mo kung anong sinabi eh. Nandun daw si Mulong sa bahay niya at hindi niya ako maharap ngayon. Oh, sa palagay ko, matutuloy na ang pagboboksing yung dalawa. Katulong lang pala ang problema mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pangalawang araw na ngayon na namimitas tayo ng gulay, Kamuto. Siguro napagod na si Ampyong. Kasi wala siya ngayon, pati si Kulas, wala. Ang sabihin mo, baka nakipag-inuman yun kagabi sa kabilang bahay. At sa sobrang kalasingan, hindi na siya nakauwi sa kanyang bahay. Grabe naman yun. Kung saang bahay-bahay na siya nakikipag-inuman, ganon? Doon na rin siya makitulog, ha? Oo, alam mo, muntik na nga siyang mataga ni Tandang Cosme. Kasi doon siya minsan nakipag-inuman sa kanila. Ay? Nung nalasing na raw, siyempre matutulog na. Sa kwarto pa naman ng dalaga ni Mang Cosme siya natulog. Ay? Mali! Sa sobrang kalasingan, kaya muntik na siyang napahamak. Nagkataon din daw na nagpakulo ng tubig si Tata Cosme para magkape. Mabuti na lang, hindi siya nabalian. Siguro, naisip din niya na matagal magpakulo ng tubig. Kasi uling ang kanilang gamit sa pagluluto. Gusto na magkape yung matanda. Kaya hindi na niya itinapon ang tubig kay Ampyong. Ay? Alam mo, Pepita, Ah, napansin ko ang aga-agang nagchichismisan tayo okay lang yan, Kamuto. Para hindi natin mamalayan ng oras na lilipas. Habang namimitas tayo ng mga gulay. Ay, Kamuto, pinag-uusapan pala natin si Mang Cosme at Ampyong, pati si Kulas. Tingnan mo, sila na yung mga paparating. Tingnan mo. Kung hindi ako nagkakamali, yung nakapark na kotse na yan ay pagmamay-ari ni Josepino. Akala ko parlor ang negosyo niya. Yung mga babaeng mga nagpapaganda. Pero bakit funeral parlor ang nakasulat dyan sa taas ng building na yan? Anong klaseng kaibigan naman yung kaibigan ng kapitbahay namin? Binansagan pa na tunay na lalaki. Yan ba ang klaseng negosyo niya? Pagsosyohan nila? Funeral home? May nag-order sa akin ng puto at kutsinta. Dinamihan ko na para matikman mo. Ay na, maraming salamat. Alam mo, parang laging natataon na pag pumupunta ka dito sa bahay ay oras ng pagmimerienda. Nakakahiya. Baka makita ako ng mga kapitbahay natin. Pagchichismisan pa nila ako. Hayaan mo lang sila. Alam mo, yung mga taong ganyan na
mainggitin, at magaling magchismis. Malaki ang problema nila sa kanilang buhay. Ha? Pinaparinggan yata niya ako. Sana ang buhay nila ang asikasuhin nila. Huwag yung buhay ng ibang tao. Ang galing nilang manira sa kapwa nila tao. Bakit kaya may mga taong ganon? Ay na, talagang ang sarap ng kutsinta na ito Lalo na kapag may nyug. Di ba? O sige, kain tayo. Alam mo, paborito ko ito. Paborito pa ng aking aso. Ha? Ano? Kumakain ng kutsinta yung aso mo? Oo naman. Ang takaw niya kaya ng ganito. Ganun ba? Iuwian mo siya. Sandali lang ha. Ikuha kita ng tubig sa ref. Baka mabulunan ka. Ay, wag na. Ay, alam mo, meron akong ikukwento sa'yo. Mm-hmm. Parang nakita ko yung kotse ni Josepino sa bayan. Matanong nga kita, ano bang klaseng parlor ang negosyo nilang dalawa ni Leopard? Siyempre, parlor. Ang pumapasok doon, mga babaeng gustong magpaganda. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi, nakita ko yung kotse ni Josefino na nakapark sa isang gusali at pumasok siya doon. Naisip ko na may negosyo siyang ipinapatayo. Di tumingala ako sa gusaling pinasokan niya. Nung nakita ko, may nakapaskil doon. Funeral parlor naman. Mabuti na lang at nagdala ako ng merienda natin, Kamutok. Ha? Hindi kasi nakapagluto ng pansit si Auntie Dudang. May sakit daw ang kanyang apo. Yung apo ba niyang mistisa, ang ibig mong sabihin? Oo. Masakit daw ang mata. Nadamay na pati ulo. May sinat daw kahapon. Mabuti, hindi nadamay ang paa. Mainit pa naman kahapon. Akala ko babagsak ang ulan. Hindi naman nagtuloy. Magmerienda na tayo para makauwi na tayo maya-maya. Mga kasama, tumigil muna kayo dyan. Magmerienda muna tayo. Lumapit na kayo rito. May dala akong bilo-bilo at banana cue. Huwag kayong maglala. Bibigyan kayo ng bonus ni Pipita oras na matapos natin ito. Ikaw naman, bonus ka agad. Alin na kayo! Bilis! Ay. May tumatawag sa akin. Kararating ko lang dito sa bahay. Masagot nga. Hello? Magandang araw din po sa inyo. Opo, madam. Ako nga po. Ay, kararating ko lang po dito sa amin, madam. Ano pong kailangan? Ay, opo. Wala na po akong ginagawa. Opo. Tapos na yung pagpitas namin ng mga gulay. Ay, sige po, madam. Salamat po. Bye. Ay, ayos. May papasok na naman akong muli. Tumawag ang agency. Kaya ang mabuti pa, ihanda ko na lahat mga dadalhin kong damit para makaluwas na ako anumang oras. Josepino, parang may nakalimutan kang sabihin. Ba't bumalik ka? Ano kasi, namimiss kita. Baka maniwala ka ha. Nagbibiro lang ako. Alam mo, nagulat nga ako eh. Oras na malaman kong isa kang bakla, bubugbugin kita. Ang sakit naman ng aking kapalaran.
May maganda akong ibabalita sa'yo. Solve na ang iyong problema tungkol sa katulong. Tumawag na ako sa agency. O mabuti naman kung ganon, amigo. O kayo na lang dalawa ni Celia ang sumundo. Kung gusto nyo naman, ay sasamahan ko kayo. Kailan ba? Hintayin mo na lang. Parang hindi marunong magbasa ang Juliana na yon. Anong puniraryang siya nasabi niya? Sabi ko nga, baka kamukha lang ng kotse ni Josepino ang pumarada sa tapat ng funeral parlor na yon. Bakit? Ano bang kulay ng kotse ang nakita niyang pumarada doon sa tapat ng funeral homes na yon? Kulay pula daw. Ganun ba? Teka. May silbi pala ang pagiging tsismosa ni Juliana. Maganda ang negosyo na punerarya. Binigyan ako ng idea ni Juliana. Akala ko, sasagasaan ako ng sasakyan na yan ha. Oo, si Leopard pala ang nagbusena sa akin. Oh! Ha! Matatakutin ka yata. Ganyan talaga ang walang asawa. Gusto mo ipakilala kita kay Josepino? Para magkapag-asawa ka na, Juliana? Ano? Ikaw talaga? Bakla yata yung kaibigan mo na yun eh. Napakadaldal mo talaga. Alam mo, ayaw kong makipagkaibigan sa isang matabil ang dila. Gusto mo isusumbong kita sa kanya? Ha? Ikaw naman, nagbibiro lang naman ako. Joke lang yun. Leopard, ikaw ba yung nagbusena? Nakakagulat ka naman. Akala ko may na-aksidente. Oh, tignan mo yan. Ikaw na nasa loob ng bahay nagulat ka. Ako pa kaya na nasa likuran ko na ang kanyang sasakyan? Oh, may nakaaway ka ba? Baka muntik ka na naman nakipagbanggaan. Sobra ka naman. Hindi Bakit bumalik ka dito? Nakalimutan ko ngang sabihin sa'yo. Gusto mo bang sumama bukas? Sunduin natin yung bagong kasambahay. Yan lang ba ang dahilan kaya ka nagbalik dito? Pwede mo namang sabihin pag uwi mo mamaya. Umuwi ka pa. Baka makatulog ako agad pag uwi ko. Kung ayaw mo, magpapasama na lang ako kay Josepino. Magkalapit lang pala ang punerarya. Kung saan ka nakita ni Juliana, ang kasosyo natin at kaibigan mong bakla. Anong masasabi mo dito, Leopard? Maluwang ba? Pwede na rin. Akala ko mga bakla ang mga beautician dito. May mga babae din pala. Ang gaganda nila. Para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng nakikita mong magaganda ay babae. Ikaw naman. Wala pa yata si Kenny. Nabigla ako nung una kong makitang kaibigan mong iyon. Hindi halata na isa siyang bakla. Parang katulad ko lang na isang tunay na lalaki. May maalala pala ako, amigo. Ano yon? Baka gusto mo akong samahan. Susunduin ko kasi yung kasambahay namin mamaya. Sige. May pupuntahan pala ako. Ganito na lang. Sasamahan kita sa lugar na yung pupuntahan. Pero aalis din ako. Ito na ang pinakamasayang araw ko. Ha? Napapagod
pumasok uli bilang kasambahay ka mo to. Maraming tao sa labas May party-party pa? Kasi malapit ng Valentine's Day. Wala ka sa araw na yun Kaya habang nandito ka pa, ay di mag-celebrate na tayo. Maraming salamat sa inyo. Kahit aalis na ako, inaalala niyo pa rin ako. Ay oo naman. Habang nabubuhay, kailangan magsaya. O kay maglibang. Yan ang dapat. Huwag kang malungkot ka mo to Diyan ka muna. May kukunin na ako sa kwarto ko. Siya nga pala ka mo to. Kung nakaluto na sila, pwede na tayong kumain, ha? Kaya pala maagang umalis si Leopard. Pero sigurado ka ba na yung bagong kasambahay nyo ang susunduin niya? Hindi mahilig sa babae si Leopardo. Hindi kagaya ng mga kaibigan niya na napakahilig. Pero wag mong sabihin na hindi ka nilalambing ni Leopardo. Siyempre, nilalambing niya ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ugali ni Leopardo ang maglambing ng kahit sinong babae dyan. Ay, oo nga pala, maalala ko. Akala ko, ako ang kukunin ninyong kapalit na katulong nung umalis ninyong kasama sa bahay. Ikaw kasi, hindi ka matawagan. At saka, nangako si Josepino na tutulungan niya kaming maghanap ng kasambahay. At alam ko naman na hindi mo maharap. Kaya nagpahanap na kami sa kanya. At yun nga, meron na. Ay, tamang-tama. Binigyan ako ng 500 pesos nung pinsan kong nanalo sa huweteng. Bibili nga ako ng inihaw na manok para hindi naman sabihin ng mga kapitbahay kong nakikikain lang ako kapag may handaan. At kung minsan may dala pa ako para sa aking aso. Nakikita nila yun. Pero ano naman ang masama doon? Yung tira-tira lang naman ang inuuwi ko. Dahilan ko lang daw yun para makauwi ako ng pagkain. Ay, kesa naman mapapanis, sayang lang. Oh, di iuwi ko na lang sa amin. Bakit? Ako lang ba ang mahilig magbalot? Iwan ko lang sa mga kanila. Basta ako, nag-uwi ako ng pagkain para sa aking aso. Di magbalot din sila kung gusto nila. Anong pakialam ko? Bibili ako ng inihaw na manok para hindi magreklamo yung aking aso. Sabihin pa nila na tira-tira itong inuwi ko sa kanya. Saglit lang. Kotse yan ni Leopardo Oo nga. Hindi ako pwedeng magkamali. May kasamang babae. Ang tangkad. Parang umiwas. Baka may makakita sa kanila. Pero nakita ko na. Pero maganda yung kasama niya. Tapos pag binibida ni Aling Celia ang kanyang asawa, wagas. Hindi daw tumitingin sa ibang babae ang kanyang asawa. Ganun. Hindi niya alam, may tinatagong milagro pala ang tinaguriang tunay na lalaki. Ngayon, humanda ka.
Humanda ka ngayon, Leopardo. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.